At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po ay patuloy na mag-aaral at tayo po ay sa Kapitulo 7 at babasahin na rin po natin hanggang 16 at sundan lang ninyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po ay sinasabi sa 7:1 ay ganito. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso, hindi namin inapi ang sinuman, hindi namin pinasama ang sinuman, hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito upang kayo'y hatulan, sapagkat sinasabi ko na nang una na kayo'y nasa aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo, malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo. Ako'y puspos ng kaaliwan na nagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapighatian. Sapagkat nagsidating man kami sa Macedonia, ang aming laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan, kundi sa lahat kami pinipighati. Sa labas ay mga pagbabaka, sa loob ay mga katakutan. Gayunman, ang Diyos na umaaliw sa mababang loob ay kami inaliw sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa kanyang pagdating, kundi naman sa kaaliwan na inaliw sa kanya dahil sa inyo, nang sa amin ay ibinalita niya ang inyong pananabik, ang inyong kalumbayan, ang inyong pagmamalasakit dahil sa akin, pat ako'y lubha pang nagalak. Sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam. Bagamat aking dinamdam, sapagkat aking ngang natalastas na ang sulat na yaon ay nakapagpapalumbay sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Gayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi. Sapagkat ako'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Narito nga, ito rin ang inyong ikinalulumbay na mula sa Diyos. Gaanong sikap na pag-iingat ang sa inyo ginawa, oo, gaanong pagtatanggol sa inyong sarili, o gaanong pagkagalit, o gaanong katakutan, o gaanong pananabik, o gaanong pagmamalasakit, o gaanong paghihiganti, sa lahat ay napakita kayong dalisay sa bagay na ito. Kaya nga, bagamat ako'y sumulat sa inyo ay hindi dahil doon sa gumagawa ng kamalian, hindi dahil doon sa nagbabata ng kamalian, kundi upang maihayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat sa amin sa harapan ng Diyos. Kaya't kami pawang nangaaliw at sa aming pagkaaliw ay bakos pang nagagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito. Sapagkat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat. Sapagkat kung ako'y nagmamapuri ng anuman sa kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya. Datapwat kung paanong sinabi namin ang lahat ng mga bagay sa inyo sa katotohanan, ay gayon din naman ang aming pinagmamapuri na ginawa ko sa harap ni Tito ay nasumpungang totoo. At ang kanyang pag-ibig ay lubha pang nanagana sa inyo, samantalang naalala niya ang pagtaliwan ninyong lahat kung paanong siya tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Ako'y nagagalak sa lahat ng mga bagay ay meron akong lubos na pagtitiwala sa inyo. Kaya yun po isang buong ay ating pagbubulay-bulayan at hindi naman po masyadong gaano ang mga paliwanag nito. Kaya ayun po iba lang ang ating kukunan ng mga paliwanag. Kaya kung ibabalik natin sa 7, anong sabi nga sa 7:1, kaya nga sabi dito, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Sabi, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ayun po yung mga pangako yung sabi, yamang taglay natin ang pangakong ito. Yung nga po yung pangako sa atin, kung ating ibabalik doon sa 6, 17 at 18 nitong unang Korinto,
Dahil po, kaya nga po ang sabi sa atin dito, sabi, kaya nga magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marami at kayo'y aking tatanggapin. Yun po ang pangako sa atin. Tayo po ay huwag magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Sabi, at ako'y inyong magiging ama at sa akin ay magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Yung nga po ang sabi, ang pangakong sinabi sa atin na tayo po'y kanyang tatanggapin. Kaya nga sabi dito, yamang taglay natin ang pangakong ito, sabi, magsipaglinis, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman. Yung nga po, yung pong lahat ng karumihan ng laman, tayo po'y magsisipaglinis. Yung nga po, sabi, sapagkat yung pong laman, sabi, yung mga karumihan ng laman, sabi nga po dito sa Roma, Kapitulo 8, sa talatang 6, nga tayo sabi, tayo magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman. Na sabi nga sa 8:6 ng Roma, sabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Kaya tayo kaya taglig natin ang mga pangako yun, na sabi tayo kanyang tatanggapin. Kung tayo, sabi, magsialis kayo, magsihiwalay kayo, huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi. Kaya ulitin ko yung 8:6 ng Roma, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, tatapot ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Sabi. Sa 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagkagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Sabi sa 8, ang nangasalaman ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kung tayo po'y lalakad pa ayon sa laman. Kaya nga, yung po ang sabi sa atin, tayo po ay magsipaglinis ng karumihan ng ating laman. Na sabi nga sa bandang dulo ito, sabi, yamang taglay natin ang pangako ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Sabi, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Yun po ang ating pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Yun po dapat tayo lumalakad na may takot sa Diyos. Yun po naman ay napag-aralan natin yung po mga may pagkatakot sa Diyos. Kaya nga, isang talata na lang ating basahin doon po sa Job 28:28 na sinasabi doon sa ating napag-aralan. Nasabi nga sa Job, sabi, at sa tao sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Kaya nga po, yung pong pagkatakot natin sa Diyos ay siyang karunungan. Kaya nga sabi, pasakdalin natin, pakasakdalin natin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kaya nga ulitin ko yung Job 28:28, sabi, at sa tao sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay ang pagkaunawa. Kaya nga tayo sa ating pong paglakad sa pananampalataya at siyang taglid natin ang pangakong ito, sabi, magsipaglinis, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Diyan po tayo ay pakakasakdalin ang ating kabanalan sa takot sa Diyos. Sapagkat ang sabi sa atin, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Kaya nga sabi rin pa nga doon sa aklat ng unang Juan, dapat po tayo magsipaglinis. Dito sa Juan 3:3, na kaya nga po anong sabi dito, at sino ang mayroong pag-asa sa kanyang sarili ay maglilinis sa kanyang sarili. Kung tayo may pag-asa ng ganyan, yung dahil may pangako po sa atin, sabi, at 3:3 po ng unang Juan, at sino mang mayroong pag-asa ito sa kanya
ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kaya dapat po tayo maglilinis. Huwag po tayong humipo ng anumang bagay na marumi. At ang sabi sa atin, at kayo'y aking tatanggapin. Kaya dito rin sa 2 Korinto, ibabalik natin sa yung 17, sabi, kaya nga magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayo magsihipo ng bagay na marami, at kayo'y aking tatanggapin. Sapagkat yung pong isang pang pangako sa atin na isang bagong langit at isang bagong lupa, hindi po doon papasok ang anumang bagay na marumi. Yun po yung atin nang ring napag-aralan, yung doon po sa Isaias Kapitulo 53, na yun po may pangako sa atin isang bagong langit, Isaiah 52:1, na sabi nga dito, sabi, gumising ka, magsuot ka ng iyong kalakasan, o Sion, magsuot ka ng iyong magandang damit, o Jerusalem, na bayang banal, sapagkat mula sa iyo hindi papasok pa sa iyo ang hindi tuli at ang marumi. Kaya nga tayo po'y pinasasabi, magsipaglinis kayo sa karumihan ng ating laman at ng Espiritu. Sapagkat yan po'y pangako sa atin na isang bagong langit at isang bagong lupa, na yun po'y hindi napapasok ang anumang bagay doon na marumi. Kaya po tayo ay pinaglilinis. Na sabi pa nga dito sa Apokalipsis Kapitulo 21, sa talatang 27, ang sabi nga dito ay, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya nga yun po yung mga pangako sa atin, na yun nga po yung isang bagong langit at isang bagong lupa, na yung sabi nga sa 2 Pedro 3:13, ngunit ay sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Hindi po doon papasok ang anumang bagay na marumi. Kaya nga po sabi sa atin, huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Doon lang po tayo kung tayo po, hindi na po tayo lalakad sa mga gawa ng laman. Kaya sabi, ako'y inyong magiging ama, at sa akin kayo magiging anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya tayo po sa ating paglakad sa pananampalataya, kaya nga sabi sa atin doon sa 12:12 ng Roma, ihandog ninyo ang inyong sarili na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos. Kaya nga sabi sa 12:12, kaya nga mga kapatid, pinaman ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal. Yung po'y malinis, ibig po sabihin ng banal, holy. Yung po kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba o paglilingkod. Kaya sabi, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya yan po ay sa ating paglakad sa pananampalataya, huwag na po tayong magsihipo ng anumang bagay na marumi. Tuloy na po natin sa 2. Sabi ni Pablo, buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman, hindi namin ipinasama ang sinuman, hindi namin dinaya ang sinuman. Kaya nga dito sa 12:17 ng 2 Korinto, kaya nga ang sabi nga dito ni Pablo, kayo bagay aking dinaya sa pamamagitan ng sinuman sa mga sinugo sa inyo. Sa 18 sabi, pinamanikan ko si Tito at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo bagay dinaya ni Tito? Hindi baga kami nagsilakan sa isang espiritu? Hindi baga kami nagsisunod sa gayunding mga hakbang? Kaya nga, yung nga po sinasabi ni Pablo sa 2, hindi buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso, hindi namin inapi ang sinuman, hindi namin pinasama ang sinuman, hindi namin dinaya ang sinuman. Sa 3, sabi, hindi ko sinasabi ito upang kayo'y hatulan,
sapagkat sinasabi ko ng una na kayo'y nasa aming mga puso upang magkakasamang mamatay at magkakasamang mabuhay. Yung nga po, kasi ang pinatutukoy po niya dito, ito pong mga tiga-Korinto. Kaya nga kung babalik natin sa 6:11 nitong ikalawang Korinto, kaya nga sabi niya dito ni Pablo sa mga tiga-Korinto, sa ikalawang Korinto 6:11, sabi, ang aming bibig ay bukas para sa inyo o mga taga-Korinto. Ang aming puso ay lumalaki. Sabi, hindi kayo nakakasikip sa amin, kundi nasisikipan kayo sa inyong sariling pag-ibig. Kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangusap akong gaya ng sa aking mga anak ay magsilaki naman kayo. Kaya nga po yung nasabi dito sa 3, sinasabi ko ito upang hindi ko sinasabi ito upang kayo hatulan, sapagkat sinasabi ko ng una na kayo nasa aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. Sa 4, malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo, malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo. Ako'y puspos ng kaaliwan, nananagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapighatian. Kaya nga, sinasabi niya, malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo. Dito sa ikalawang Korinto 3:12, kaya nga sabi niya rito, yamang ang merong gayong pag-asa ay ginamit namin ang buong katapangan ng pananalita. Kaya nga po ginamit ni Pablo ang kanyang katapangan ng kanyang pananalita. Nga po sinabi sa atin dito, yung sa 4, sabi, malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo, malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo. Sabi, ako'y puspos ng kaaliwan. Kaya nga dito sa unang Korinto 1:3, kaya nga ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaali sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasaan namang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaliw din sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Tatapat maging kami man ay mapighati para sa inyong kaaliwan at kaligtasan, o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa ng pagdadalitang may pagtitiis ng gayunding pagbabata na amin naman binabata. Kaya nga po yung sinasabi niya dito na malaki ang aming kapurihan sa inyo, ako'y puspos ng kaaliwan na nagana sa katuwaan ng aming kapighatian. Kaya dito rin sa yung kanyang mga kapighatian, na sabi nga dito sa ikalawang Korinto kapitulo 12 sa talatang 10, kaya nga sabi sa 10, ikalawang Korinto 12:10, kaya nga sabi, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkausig, sa mga paghinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Yun po kanyang kahinaan, yun po ang kanyang kalakasan. Sapagkat yung nga sinasabi dito ni Pablo na yun po idalangin na niya ang kanyang mga yung siya bigyan ng tinik ni Satanas, ay po idalangin ni Pablo. Ang sabi sa kanya ng ating Panginoon sa ikalawang Korinto 12:9, ang sabi, at siya nagsabi sa akin, ang iyong biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Kaya kung anumang sa atin ay dumarating at yung ating mga kahinaan, yun po ay maging sakdal na sa atin. Kaya sabi kay Pablo, at sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan.
Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga yun ang sabi niya, dito sa 12 sa huli, sapagkat pagka ako'y mahina, ako ngayong malakas. Saan? Sa pananampalataya. Kaya minsan tayo po binibigyan ng tinatampal at tayo binibigyan ng tinik ni Satanas para huwag po tayong magmapuri ng labis. Kaya tuloy natin yung 5 na sinasabi, sapagkat magsidating man kami sa Macedonia, ang aming laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan, kundi sa lahat kami ay pinipighati. Sa labas ay pagbabaka, sa loob ay mga katakutan. Yan nga po ang kanilang mga dinadanas sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Yan nga po sabi sa 2 Korinto 4 sa 8 9 na sabi nga, sa magkabi-kabilay nagigipit kami, ngayon may hindi nanghihinagpis, nangatitilihan, ngayon may hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusig, ngayon may hindi pinababayaan, nilulugmok, ngayon may hindi nangasisira. Kaya nga yung kanyang sinasabi sa ating binasa, sa labas ay pagbabaka, sa loob ay katakutan. Sa 6 at 7, tuloy na natin, sabi, gayunman ang Diyos na umaalis sa mababang loob ay kami inalis sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa kanyang pagdating, kundi naman sa kaaliwan na inalis sa kanya dahil sa inyo, nang aming ibalita niya ang inyong pananabik, ang inyong kalumbayan, ang inyong pagmamalasakit dahil sa akin, ano pat ako'y lubha pang nagalak. Yan po'y lubha pang nagalak. Kaya nga, ang sabi nga dito, sa itong 7, pinag-aaral natin sa 13 at saka 14, sabi, kaya't kami pawang nag-aaliw sa aming pagkaaliw ay bagkus pang nagagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay inilaw ninyong lahat. Sapagkat kung ako'y nagmamapuri ng anuman sa kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya. Datapat kung paanong sinabi namin ang lahat ng mga bagay sa inyo sa katotohanan, gayon din naman ang aming pagmamapuri na ginawa ko sa harap ni Tito ay nasumpungang totoo. Kaya nga po ang sabi niya rito na yung pong sila inalig sa pamamagitan ni Tito. At yun po sa 1 Korinto Kapitulo 1, yung ating binasa kanina dito sa 3 at 4, 2 Korinto 1, 3 at 4, sabi, purihin nawa ang Diyos ng Ama ng Panginoong Jesucristo, ang Ama ng buong kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin, yung siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Kaya tuloy natin sa 8 at saka sa 9. Kaya nga sabi dito, sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam. Bagamat aking dinamdam, sapagkat aking natatalastas na ang sulat na yaon ay nakapagpalumbay sa inyo, bagaman sa maikling panahon lamang. Gayon may nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay ay ikipagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos. Yung nga po yung pagkalumbay na paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Kaya nga, kung makikita natin yung sa 2 Korinto sa 2:1, kaya nga din sinasabi ni Pablo, datapat ito'y pinasya ko sa aking sarili na hindi na ako muling parehas sa iyo na may kalumbayan. Sapagkat kung kayo'y palumbayin ko, sino ang sa akin ay may magpapagalak?
kundi yaong pinalumbay ko. Yung nga po kasi yung nga po isulat niya sa mga tiga-Korinto. Aking isinulat ang bagay ring ito upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa narapat kong ikagalak sa pagkakatiwala sa inyong lahat na ang aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat. Sapagat sa malaking kapigatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y palumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Tatapat kung ang sino man ay makapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang huwag kong higpitang totoo. Kaya nga po ang sinabi ni Pablo, sapagkat nga po ang kanyang sinabi dito sa 8 at 9 na sinasabi, sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat, hindi ko dinaramdam, bagamat aking diramdam, sapagkat aking ngang natalastas na ang sulat na yaon ay makapagpapalumbay sa inyo, bagaman sa maikling panahon lamang. Kaya tuloy na po natin dito sa talatang 10. Kaya nga sabi nga dito, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Yung po kalumbayang mula sa Diyos, yung po gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Kaya nga sabi sa 9, gayon may nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay sa ikapagsisisi. Gayon po ang kalumbayang mula sa Diyos, yung pong sa ikapagsisisi. Sapagkat kayo pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Kaya nga, meron pong kalumbayang mula sa Diyos. Yung po yung sinasabi, yung po yung gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. At meron po naman sinasabi sa bandang dulo, datapot ang kalumbayang ay sa libutan ay ikamamatay. Kaya nga po yung kalumbayang mula sa Diyos, yung po gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Kaya nga, ang Diyos po ay sabi niya dito sa 2 Pedro, siya'y nagpapahinuhod pa sa ating lahat. Na sabi nga niya dito, kaya nga siya po ay po ang kanyang kalumbayang mula sa Diyos. Sabi sa 2 Pedro 3:9, sabi nga dito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba. Kundi mapagpahinod sa inyo. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yan po ang kalumbayang mula sa Diyos. Na yung pong sinasabi na gawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na tayo po'y magsisi. Sapagkat tayo po'y binuksan ang pintuan ng pananampalataya sa mga hintil. Na sabi nga dito sa Gawa, Kapitulo 14, talatang 27, ang sabi, at nang siya'y magsidating at matipon ang lahat, ulitin ko po, at nang sila'y magsidating at matipon na ang iglesia, ay sinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila, at kung paanong binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Ay po tayo po ay binuksan na ang pintuan ng pananampalataya dito po sa mga hintil. Kaya doon sa Gawa 11 sa talatang 1, nasabi, at nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na nagsitanggap din naman ang mga hintil ng salita ng Diyos. Sapagkat nga po nabuksan na ang pintuan ng pananampalataya sa mga hintil, ay nagsitanggap din naman ang mga hintil ng salita ng Diyos. Kaya dito sa 18, sa Gawa 11:18, nasabi, at nang marinig nila ang mga bagay na ito'y ay nagsitahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi,
kung gayo'y binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Tayo po'y binigyan ng pagsisisi sa ikabubuhay. Yun po ang kalumbayan na mula sa Diyos. Kaya nga, ito po ang liliwag natin, dalawa po itong kalumbayan na sinabanggit dito sa talatang 10, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Hindi po yun sa ikalulungkot. Kaya ano naman po ang sabi dito hindi sa ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Yung pong kalumbayan, yun po sa English ay sorrow. Dalawa po ang kahulugan nun, yung kapanglawan. Yun po ang dalawang kahulugan sa Tagalog. Ano po yung kalumbayang ayon sa sanlibutan? Diyan po marami. Ang kalumbayan ayon sa sanlibutan, ito po'y ikamamatay. Unang-una po, yan pong pag-ibig sa salapi. Diyan po maraming ikinalulumbay. Kaya nga, kung ating babasahin dito sa aklat ni Timoteo, yan pong pag-ibig sa salapi. Yan po tayo ay pinaiiwas. Yan po yung kalumbayang yun po'y ikamamatay. Kaya nga, ang sabi po dito sa unang Timoteo, sa kapitulo 6, sa talatang 10, kaya nga ang sabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagdanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Yan po ang isa. Yan po ang kalumbayan ng sanlibutan. Yan pong pag-ibig sa salapi. Yan po'y ikamamatay. Yan nga sa English, root of all evil. Yan pong pag-ibig sa salapi. Kaya nga dito sa itaas natin sa 9, yung unang Timoteo, yung po binasa natin ay unang Timoteo sa 6:10. Kaya itataas po natin sa 9, kaya nga sabi dito, datapwat ang nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Kaya nga po yung kalumbayan ng sanlibutan, yung po'y ikamamatay. Yan pong pag-ibig sa salapi. Lalo na napapanahon sa panahon ito. Yan pong pag-ibig sa salapi. Tayo pong mga mananampalataya ay tayo po ay pinatatakas sa mga bagay na iyan. Kaya nga kung sinasabi nga dito sa 11, dito unang Timoteo sa 11, ano sabi sa atin? Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, ito po sa tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng pananampalataya, manangang ka sa buhay na walang hanggan. Yan po tayo mananangan. Yan po ang ating paghahawakan, yung pong buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Kaya yan pong pag-ibig sa salapi, yan po yung maraming napapahamak dyan. May nagpapakamatay pa, may nasisiraan ng bait, may nagpapapatay. Yan talaga po, yan po. Kaya nga yan pong pag-ibig sa salapi. Kaya nga sabi sa atin, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na pagnanasa ng iba yung nangasinsay sa pananampalataya. Po'y nangalihis ang ibig sabihin, at tinuhog ng kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Yung nga po yung sinasabi dito sa ating pinag-aaralan, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan
ay ikamamatay. Yan po ang isa sa mga kalumbayan ng sayo. Ikamamatay yan. Yan pong pag-ibig sa salapi. Kaya nga, sapagkat yan pong salapi, ay halos lahat kayang gawin yan. Kaya kung makikita ninyo, ang sabi po sa aklat ng Ecclesiastes sa kapitulo 18, lahat po ay karamihan ay kayang gawin sa pamamagitan ng salapi. Kaya po tayo pinaiiwas diyan. Tumakas tayo diyan sa ganyan. Baka tayo matuhog din ng maraming kalumbayan. Yan po'y ikamamatay. Sa Ecclesiastes kapitulo 10, sa talatang 19, kaya nga sinasabi dito, ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Kaya po sagutin ng salapi ang lahat ng mga bagay. Kung gusto mong magpapatay, salapi lang ang kailangan. Kung ano mang gustuhin natin, gusto man natin ang ibang mga bagay, kaya nga ang sabi, sumasagot sa lahat ng yan pong salapi. Kaya po tayo pinaiiwas diyan. Yang pag-ibig sa salapi. Diyan po tayo tutuhugin ng maraming kalumbayan. Yung iba, mayaman na, nawala pa sa sarili. Dahil nga po dyan sa pag-ibig sa salapi. Yung iba, bulto na, ayaw pang tumigil. Sige pa sila. Kaya nga po, money is the root of all evil. Kaya, tayo po, yan po ang kalumbayan ng sanlibutan. Yan po'y ikamamatay. Kaya nga, ang sabi sa atin sa Aklat ng Mga Awit, kapitulo 32, talatang 10, sabi, maraming kapanglawan, yun po'y kalumbayan din yun. Maraming kapanglawan ay sasapit sa masama. Yan pong sa araw ng kalumbayan. Yan po, maraming kapanglawan o maraming kalumbayan ay sasapit sa masama. Ngunit siyang tumitiwala sa Panginoon, kagandaang loob ang liligid sa kanyang palibot. Kaya nga, isa po yan. Kaya nga, yan pong salapi ay sasagot sa maraming mga bagay. Kaya yan pong pag-ibig sa salapi. Kaya nga, yan pong nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso, sa silo, sa maraming pitang hangal at nakasasama. Kaya nga, ang sabi nga dito, kung tayo, sabagay, meron pong mananampalataya na merong kayamanan. Pero ang sabi sa atin, huwag nating ilalagak ang ating puso diyan. Kaya nga dito sa 6:17 ng Timoteo, ang sabi, ang mayayaman sa sanlibutan ito'y pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kayamanang di nananatili. Huwag po yan ang ating aasahan. Kundi sa Diyos. Diyan po tayo aasa sa Diyos. Kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng bagay upang ating ikagalak. Huwag po tayo diyan. Tayo po'y pinatatakas diyan. Tayo po naman tagay bibigyan din ng mga kayamanan, pero dapat po sa tama nating gamitin. Yan po'y nasa Ecclesiastes na binasa natin yun. Bawat tayo po'y binibigyan ng kayamanan, pero sa tama.
Pero yung pong tayo nagnanasa pa, marami na, sige pa rin. Kaya nga, ulitin natin yung, yan po ang kalumbayan na sinasabi natin dito. Kaya nga dito, ulit natin yung 7 Gs ng ikalawang Korinto. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi. Po ang kalumbayang mula sa Diyos, gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, hindi po yung sa ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayan ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Ikamamatay po natin yan. Kaya ulitin natin yung unang Timoteo sa 9 hanggang sa 12, sabi, tatapat ang nagsisipag na sangyumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo ng maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na pagnanasa ng iba. Yung pong pagnanasa ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Pag hirap pong humawak niyan, tutuhugin tayo ng maraming kalumbayan. Eh hindi po nila alam kung ano gagawin eh. Kapag may mga salapina, ako ngayon natawa, ito po na may wala doon sa kuwan. Ito po yung isang kuwan lang. Kasi yung isang pamangkin ni Stella, tumama sa huweteng. Kung malaki yung tama, gabi. Hindi matulog. Sumigaw ng malakas, mag-umaga ka na. Sabi, yun, sorry, walang paggagamit ng gabi ay tumama. Hindi natulog yun. Kasi tumama nga, medyo malaki yung kanya. Kaya nga, sumigaw nagulat kami, mag-umaga ka na. Kaya nga yun ang sinasabi sa atin, tayo sabi. Kaya nga sabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay lahat ng uri ng kasamaan nasa pagnanasa ng iba'y nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ng ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Kaya nga sabi sa atin, tumakas ay dapat ikaw o tao ng Diyos. Ito po sa mga tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito. Sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ng mabuting pakipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Kaya tayo po, yan po ang kalumbayan. Kaya ituloy na po natin, ito po naman bandang dulo ay wala po yung mga masyadong paliwanag. Kaya nga, sabi sa 11, kaya nga sabi dito, narito nga, ito rin ang inyong ikinalumbay na mula sa Diyos. Sabi, gaanong sikap sa pag-iingat sa inyong ginagawa. Oo, gaanong pagtatanggol ng inyong sarili. Oo, gaanong pagkagalit. Oo, gaanong katakutan. Oo, gaanong pananabik. Oo, gaanong pagmamalasakit. Oo, gaanong paghiganti. Sa lahat ay napakita kayong dalisay sa mga bagay, sa bagay na ito. Yan po sabi sa taga-Korinto. Kaya nga, bagaman ako'y sumulat sa inyo, ay hindi dahil doon sa gumagawa ng kamalian, hindi dahil doon sa nagbabata ng kamalian, kundi upang maihayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat. Dapat po sa atin ngayon, yung ating masikap na pag-iingat sa amin sa harapan ng Diyos. Kaya po tayo mag-iingat. Kaya't kami pawang na nag-aaliw at sa aming pagkaaliw ay bagkus pang nagagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay inalay ninyong lahat. Sapagkat kung ako'y nagmapuri ng anuman sa kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya. Datapwat kung paano sinabi namin ang lahat ng mga bagay sa inyo sa katotohanan, ay gayon din naman ang aming pagmamapuri na ginawa sa harap ni Tito ay nasumpungan totoo. Ito po wala na masyadong mga paliwanag. Ito po equal lang. At ang kanyang pag-ibig ay lubhang nananagala sa inyo, samantalang naalala niya ang pagtalima ninyong lahat
kung paanong siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Ako'y nagagalak na sa lahat ng mga bagay ay meron akong lubos na pagtitiwala sa inyo. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral at tutuloy na po natin sa susunod.